Okay, nagpapaalis lang po ako ng kaba. Anyway, gusto ko pong i-share sa inyo. Nag-pray naman na tayo kanina, so tuloy-tuloy na tayo. 1960, meron daw pong isang young man. So, nakaisip siya mag-put up ng business. Pizza house, pizza place, gano'n. Tapos sa Michigan. And itong young man na to, nanghiram lang siya ng $900 para sa business na to. Tapos, kung tatanungin nyo, ano ba siya po isang orphan. So, laki sa orphanage, walang magulang na nagtaguyod. So, nakahiram siya ng $900. Ang sabi niya, magpuput up ako ng business. So, ayun na nga, nag-put up siya ng business and hindi pa pumapalaot yung business, kumbaga. Nagsisimula pa lang. Eto na po, sa konting kinikita niya pa lang, yung pong business partner niya, napagnakawan po siya ng $1,000. Siguro, ang nabasa ko po kasi ay nakapasok dun sa account niya, sa savings account niya. Siguro na-hack, ganun. And, ayun po, sa kasamaang palad na pagnakawan po siya. 1960 po yung pag-establish ng business. No? 1968 naman, nasunugan po siya. So isipin niyo yun, kapag nakawan ka na, sumunod naman, nasunugan. And, di ba, alam naman natin, mapag nakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Di ba? Pero siya, nasunugan po. At ang binayad po sa kanya ng insurance company, just a few pennies. So, isipin niyo, hindi man lang naging enough para po makabawi siya ulit. Pero, hindi po siya mapigilan, no? Hindi po siya na-discourage sa mga pangyayari. Committed po siya dun sa goal niya. So, nakaisip po siya ng bagong idea. Sabi niya, with another $900, sabi niya gano'n, bakit kailangan yung tao pa ang lalapit sa akin? Ako na lang yung lalapit sa tao. So, he came up with the first delivery service of pizza. So, ayun na nga. Doon po nagsimula yung Domino's Pizza. Na nagpasimula po siya, iisa lang pong restaurant, pero now, there are over 6,000 branches po niyan all over the world. And ito pong nag-establish po nito sa katandaan po niya, just a few years ago, binenta niya po yung kumpanya niya. Alam niyo po ba kung magkano niya nabenta yung company niya? Kasi retirement age na siya eh. Nabenta niya po for, ang sabi po dito, $1 billion. So imagine niyo yun, nag-start sa $900, nabenta niya ng $1 billion para po yung sasasalo ng company niya. So ano po yung makikita natin dito? Ano pong ini-exemplify ng taong ito? Ano po yung makikita natin sa kanya? Ano po yung remarkable sa kanya? Mapapansin niyo po, meron po siyang commitment. Amen po? Hindi, wala pa yan. Ayan. So, mapapansin po natin, meron po siyang commitment. He has setbacks and disappointments, but nothing of all this stopped him from achieving his goal. Amen po? Hindi po siya napigilan. At alam niya marahil na lahat ng pinagdaanan ko na to, they are all part of the process para sa pagtatagumpay. Kumbaga, bahagi iyon. So, sa hapon po na ito, I want to speak to you about commitment and the blessings that having commitment brings forth sa buhay ng isang tao. Actually po, ang dami pong random thoughts, iniisip ko na ano bang pwedeng i-share. Kaya nga tagal ng line-up, di ba? Pero Wednesday na sabi ko, Lord, ano ba naman? Wala na akong time. May event pa ako ng Saturday sa mga pinatubo. So sabi ko, meron na lang akong 3 days para mag-aral. Tapos ayun po, suddenly, He impressed upon me yung topic ng commitment. Bakit Lord commitment? Kasi kailangan mo to. Kailangan to ng mga kapatid sa FJFM. Kailangan natin lahat ito, commitment. Amen po? Kailangan niyo ba yun, mga kapatid? Kahit saan. Hindi lang po sa dito sa church, kailangan nating maging committed members. Kahit saan, even in our personal lives, kailangan po natin ng commitment. So, ayun po. Sa totoo lang po, when we go through difficult times, ano pong mas madaling gawin? Di po ba mas madaling mag-quit? Mas madaling sumuko? Mas madaling, tigil na lang? Di po ba?
Madali po bang maging committed? Tanong lang po. Madali po bang maging committed? Or ang mas madali ay yung sumuko, di ba? Mas madali po ang mag-walk away kapag may problema, mag-slack off when you don't feel like, alam mo yun, things are going your way. Pero ayun po, ano man ang sitwasyon natin, nasa uncomfortable situation man po tayo, nasa tough times man po tayo, kinakailangan po nating maging committed. Kasi po, yun po yung papunta sa finish line. Amen po? Hindi naman kayo dyan. Ang serious niyo. So, if you want to reach your highest potential, if you want to achieve your dreams, if you want to reach your goals in life, you have to stay committed. Committed po, mga kapatid. Hindi po committed ang utak. Okay? Kundi committed. Maging committed po tayo. When you are committed, you are dedicated. You are devoted. Amen? When you are committed, you are loyal and faithful to something or to someone. Di po ba? Kapag committed ka, ibibigay mo lahat. You are not moved. You are not moved by what is not working out. Tama po ba? You are not moved when something is not working out. Halimbawa po, kilala niyo po si Thomas Edison? Sige nga, sino si Thomas Edison? After 1,000 failed attempts, na-discover niyo po yung first light bulb. Amen? Sino ba? Sino ba dapat? Si Thomas Edison po, after 1,000 failed attempts, na-discover niya po yung first light bulb natin. Just think, kung hindi po siya nagtiyaga, after 10 failed attempts, di ba? Tapos umayaw na siya. Abay, ang dilim ng mundo natin ngayon. Di ba? Wala tayong ilaw. So, isipin niyo yun, 1,000 failed attempts pero hindi pa rin po siya sumuko. Kasi siya, committed siya dun sa goal niya, dun sa iniimbento niya. Hindi niya tinitignan na puro failed attempts. Amen po, kasi mas ang motivation niya is to look on the finished product. Hindi ka titingin dun sa mga nagfe-fail na attempts mo. Ang mas titignan mo, ano ba yung goal mo? Ano ba yung gusto mong ma-accomplish? Ano ba yung gusto mong ma-achieve? Ganun po yung mga taong committed. Your focus is not on what is not working out. Pero ang pinaka-motivation mo is, ano ba yung mag-work out? Yun yung kailangan kong marating, yun yung kailangan kong magawa. Amen po? Committed people don't easily give up. Actually, giving up is not among your option. Hindi mo option na mag-give up. Amen po? Pag committed ka, ay fight lang ako ng fight, hindi ako mag-give up. Sa mag-asawa po, ayan, may mga mag-asawa po dito. Hindi porket nagkakatampuhan kayo or nagkakaroon ng misunderstanding, mag-give up ka na. Anak nga ako ng iba, hindi pwede yun, di ba? Or sa mga anak, struggle ng mga nanay. Hindi porket yung anak mo, minsan inuubos yung pasensya mo, talagang maiksi na lang, tsasak. Pero, alam mo yun, hindi mo pwedeng sorry naman sa nanay mo, ako pala yung nanay. Alam mo yun? Kumbaga, hindi ka pwedeng mag-give up basta-basta. So, kailangan na andun yung pagpapatuloy. Hindi mo kahit minsan iisipin mag-give up if you are committed to your goal. Ano pa po? You don't slack off. Just because there are times na parang feeling mo unfair, parang feeling mo hindi ka natrato ng tama, alam mo yun, o hindi tama yung treatment. Just because sometimes parang feeling mo, may ginawa ako pero hindi ako nabigyan ng credit. Alam mo yun, hindi napansin, hindi na-appreciate. Mag-slack off ka na. Hindi po, kasi hindi doon nakabase yung ginagawa mo. Amen po? Nakabase yung ginagawa mo, ang motivation mo lahat is to give God the glory. Para parangalan ang Panginoon sa lahat ng ginagawa mo. Amen po ba? Hindi mo ginagalingan, hindi mo hinuhusayan dahil para makatanggap ka ng papuri. Kundi ginagaling mo, hinuhusayan mo kasi alam mo na yung creator mo si God eh. Diba? Hindi man gagawa si Lord ng putyo-putyo. So, alam mo yun? Dahil ikaw ay anak ng Diyos, you will do your best, you will be your best in everything you do. Amen po ba? Sabi nga sa kanta kanina, it's all about you. It's all about God. Everything we do, it's all about God. So therefore,
Committed people, ayan, pwede na. Committed people have a made-up mind. Buo na ang isip, buo na ang desisyon ng mga committed people na hindi ako hihinto, hindi ako magbaback out dito sa goal ko, magpapatuloy lang ako, committed ako dito sa gusto kong ma-achieve. So, may blessings man o wala, ma-appreciate ka man o hindi, magpapatuloy ka, committed people will show up and nothing will stop them. Amen po ba? May mga pagsubok man, ang mga committed people, yan yung mga taong may tibay, may tatag, hindi yan basta-basta sumusuko. They go the extra mile and do more than they have to. Alam niyo yun? Kasi committed ka eh. Minsan parang, alam niyo yun, pag hindi ka committed, naghihintayan pa yan. Sino gagawa niyan? Kung gagawin mo man, will you do your best? Pero pagka committed ka daw po, you go the extra mile. You're willing to go the extra mile. And you stick up even when you have every right to walk away. Alam niyo po ba yun? Naranasan niyo ba na yung feeling na ano kaya, mag-walk away na lang ako dito? Ano kaya, ano ka na lang to? Talikuran ko na lang to, yung ganun. Madali pong gawin yan pag hindi ka committed. Pero pagka committed ka, hindi eh, you will stick up. So, ang mga committed people, hindi po pasway-sway, hindi pa bago-bago. They are stable, they are consistent people. Which leads us to yung second principle po natin, stay grounded. Kanina, stay committed sabi, ngayon stay grounded po. Stability and consistency is the result of being grounded. Pagka grounded ka, meron pong stability, meron pong consistency sa buhay mo. Hindi ka pa sway-sway, hindi ka pa bago-bago. Alam niyo po yung mga halaman, di ba? The more na lumalalim yung ugat niyan, the more na hindi siya basta-basta tatangayin ng bagyo. Kahit na bumagyo ng malakas, habang ang mga roots niyan ay nakabaon sa lupa, di ba? Mas lalo siyang tumitibay at saka hindi siya madaling maibabagsak. So, ganun po yung grounded na tao. Hindi ka easily swayed, hindi ka easily distracted, at patuloy kang nagpapakalalim, kumbaga yung ugat mo, nagpapakalalim ka sa Panginoon. Nagiging mas pinalalalim mo ang ugat mo sa Panginoon dahil siya yung strong and firm foundation po natin. Amen po? So, no amount of distraction will take your eyes off your goal. Hindi po kayo basta-basta masisway kasi ang focus mo nandun nga sa goal mo. Halimbawa po, pag student ka, sino po dito mga student? Taas ang kamay. Yan, mga student. Di ba ang focus ng students ay pag-aaral? Tama, Joshua? Paano hindi ka convince Exam week na nila next week. So, focus mo is your studies kapag student ka. Huwag ka maingit sa mga may boyfriend, girlfriend dyan. Diba? Kasi yung iba minsan ang babata pa may boyfriend, girlfriend na. Sabi minsan, ano na. Alam niyo yan yung, bakit kasi ako ng, makapagalitan ng mami, sinabi mo na naman. So, alam niyo yan, minsan may mga estudyante na, ay, buti pa sila may bebe. Sabi ko, di ba? Mga nangiingit, may mga bebe, may mga holding hands, pagka-uwian. Sabi ko, ay nako, yung mga kabataan ngayon, bebe time later, iyak-iyak time na yan. Di ba? Kasi masyadong maaga, sinabay sa pag-aaral, wala sa focus. Paano yun? Ang mangyayari, minsan may distraction. Paano pag nag-LQ? Di ba? Minsan di na makafocus, di na makapag-review. Exam, iyak-iyak ka dyan, di ba? So, pag grounded ka, alam mo kung saan ka dapat higit na magpakalalim. Sa mga adult po, sino dyan yung mga adult na? Mukhang adult na. Di ba, lalo na yung mga may pinupersonal career. Alam mo na ang focus mo is your career growth, may mga plano ka, how to achieve your goals in life. Ngayon, hindi naman palaging smooth sailing. Minsan sa trabaho mo, may mga critics, di ba? Minsan sa trabaho mo, may mga envious people. Hindi po nawawala yan. Yung mga inggiterong palaka. Alam niyo yun? Di ba? Minsan may mag-criticize sa'yo. Hindi po nawawala yun. Pero bilang ikaw ay grounded,
na tao o Kristiyano, hindi ka na-aapektuhan. Dinidedma mo lang yung mga yan. Hindi ka apektado kasi bakit? Kilala mo yung sarili mo eh. You know your identity in Christ. You know who you are. Kaya no amount of criticism, ano man yung sabihin ng mga ibang tao, hindi ka apektado eh. Kasi kilala mo kung sino ka, alam mo kung sino ka. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. So, pagka-grounded ka, hindi nawawala na rin sa'yo yung pagkapabebe. Alam mo yun? Yung pag nasa trabaho, konting masermonan ka lang ng boss mo, ay, masermonan ako. Konting may mga hindi kasundo, ay, again sila sa akin. Tapos ang gagawin, mag-resign na. Diba? Tapos mababalitaan mo na sa ibang company na naman. Eh doon sa nilipatan niya, may ganun pa rin. Masermonan na naman ang boss. Diba? Tapos, meron na naman mga katrabaho na hindi ko sundo. Ayaw naman niya, nilipat na naman. Wala nang natapos na kontrata. 6 months na nga lang, hindi pa matapos. Alam niyo yun? Kasi nga wala yung pagiging grounded eh. Ang babaw ng alam niyo yun? Kailangan laliman pa natin. Laliman pa po natin. Amen po ba? So, being a church member, paano mapapakita yung pagiging grounded mo? Marami pong bigger churches dyan sa labas. Tama po? Mga mega churches. Mga mas malamig yung aircon. Mas malalaki yung church building. Mas bongga. Di po ba? Pero bakit pinipili nyo nandito kayo sa FJFM? Tingnan nyo naman yung katabi nyo. Mga artistahin kasi. So bakit nyo pinipili nandito kayo? Kasi ano yung pagiging grounded natin sa Panginoon, di ba? Hindi natin ipagpapalit ang FJFM just because meron diyang mas malaki na church. Just because mas bongga yung just because may parking lot sila. Tayo, dyan sa tabi-tabi lang. Pero okay lang yun. Diba? Ganun natin kamahal yung FJFM. Hindi tayo patalon-talon sa iba-ibang church. Hindi porket minsan na pagsabihan ng pastor, aalis na, magtatampo na. Hindi porket minsan, meron kang, halimbawa, may inutangan ka, tapos hindi ka pinautang, hindi ka magtatampo. Diba? Hindi ka aalis. Kasi andun, gano'n na kalalim yung commitment mo, yung pagmamahal mo dito sa church. Amen po? So, hindi ka Kristiyanong tipaklong. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka Kristiyanong tipaklong. Hindi ka patalon-talon, hindi ka palipat-lipat. Amen po? Kasi grounded ka, may lalim yung pagmamahal mo sa gawain ng Panginoon. At dahil may lalim yung pagmamahal mo, ano ang sabi? Love is an action word. Diba? Hindi mo pwedeng, I love my church. Hindi mo naman minamahal, sinusuportahan. You don't care, you don't, alam mo yung wala. Siyempre, kasama na doon sa pagmamahal natin andun yung malasakit natin. Paano ba natin mapapakita yung pagmamalasakit natin? We support our church, di ba? Andun yung pagbibigay natin ng suporta. Kasi alam natin, marami sinusustain ang ating church, ng mga expenses, ganyan. Paano ba natin bibigyan ng support? Magbigay tayo ng oras. Dumalo tayo sa gawain. Dumalo na rin tayo. Agahan na rin natin, di ba? Amen? Kumantak ako. So, aga-agahan natin, dumating tayo on time. Paano pa natin mapapakita yung pagmamahal natin, yung support natin? Diba? Kung merong kapatid na nawawala, i-follow up mo. Diba? I-chat mo. I-kamustahin mo. Ma-appreciate niya yun. Amen po ba? Pahina ng pahina yung amen nyo So, sabihin mo sa katabi mo, may bahagi ka sa katawan ni Kristo. Yan. Walang ibang gagawa ng part mo kundi ikaw, kasi part mo yan eh. So, you have to comply kung ano man yung part mo na tinawag ka ng Panginoon para doon. Amen po? Iba pag grounded ka sa Panginoon, hindi ka basta-basta mag-distract, susuko o tatalikod. Kasi kay Lord naka-anchor yung faith mo. So, may experience mo man yung mga trials, testings of faith, nagpapatuloy ka sa Panginoon. And you will be able to prove what 2 Corinthians 4:8-9 says. Ano ba tayo nun? Ayan. So, mararanasan mo maging hard-pressed but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. In short, kahit maranasan mong ligligin ka, kahit maranasan mong, alam niyo yung sukdula na sinusubok yung pananampalataya mo, hindi ka basta-basta susuko kasi alam mo, confident ka, tiwala ka, buong-buo
sa Panginoon na kasama mo ang Diyos, may Diyos na sumasama sa iyo, hindi ka nag-iisa, ano man yung laban na kaharapin mo. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan si Lord na sumasama sa atin sa lahat ng oras? Ito po, mag-share po ako ng testimony. Ito po nangyari 2 decades ago. Sana wag akong umiyak. Tawag na to, syempre, ang testing sa faith, siguro binabasa yan sa ano ba yung status mo. Kumbaga parang, minsan, pag ikaw yung leader ng church, siguro mas mabigat. Kasi alam ni Satan na kapag ka ikaw, ang inupakan niya, napabagsak niya, strike the shepherd and the sheep scatters nga eh. So, 2 decades ago, matinding pagsubok po yung binigay ng yung pinahintulutan ng Panginoon na mangyari sa ating pastor. Kasi po, siguro sari-saring emotions, yung parang discouragement, self-pity, panghihina. Dahil siguro, at young age, 17 years old, naglingkod na siya sa Panginoon. So alam niyo yung feeling na parang hindi mo na na-enjoy yung buhay, dahil mo sinacrifice. Tapos, masyadong bata. Kumbaga, parang hindi ka pa hinog sa maturity din, gano'n. Tapos, kami po, ano bang year yun? Basta, napadpad po kami dito sa Silang. Hindi pa po siya tapos nun sa Bible School eh. So, pag-graduate pa lang siya nun. And, dito po kami napadpad sa Cavite, province of Cavite. Samantalang, galing po kami sa Manila. And sa church po doon, second to the highest na po siya. So, imagine niyo po yung parang adjustment na nasanay ka sa city, tapos biglang nasa province ka. Tapos, nababalitaan niya yung mga kasabayan niya noon na mas mataas pa siya kung sa tutuusin sa seniority and everything. Nasa mga cities, nag-church, sa abroad, ganyan. Pa siya, nandito sa Cavite, tapos minsan, hindi niya na naabutan yun eh. May mga makukulit pang members, pasaway, mabitilis ang ulo, sila nag-aaway, nadadaw yung pastor, alam niyo yun. Buti na lang, kinuha na ni Lord sa ibang church. So, baka sana naman binago na sila ni Lord, di ba? Hindi nila pinapasakit yung ulo ng pastor nila kung saan na sila nandun. Pero ang point lang, ayun po, nanghina po yung pastor natin and sabi niya, gusto ko na magpahinga sa lahat. Everything, sa ministry, sa lahat. Alam niyo po yun, as in, pahinga muna. Alam niyo po, that time, sabi sa akin ng mother ko po, sabi niya, umalis ka na lang muna dyan sa Cavite kasi wala na nga si pastor eh. Ano yun? Pero that time, sabi ko, hindi ko magawang gawin yun eh. Hindi ko magawang iwan yung ministry. Hindi ko magawang iwan yung mga kapatid dito. Minsan, pinapagalitan na ako ni Mami, hindi ka na lang muna dito, kailangan mo na ng pahinga din. Ay. Pero, alam niyo yun, yung hindi ko magawa, mag-i-invite ako ng guest speaker na pastor para mag-preach. Alam niyo yun, kung hindi man ako makapag-invite, pwedeng kayo mga kapatira, kung saan church kami pwedeng mag-feed. Alam niyo, nakarating pa nga kami sa JNPUP eh. Para lang mag-feed, magkaroon ng spiritual feeding. Pero hindi ko magawang umalis. Alam niyo yun. Tapos sabi ko kay Mami, alam ko, darating yung katugunan ng Panginoon, hindi ako bibitaw sa katugunan ng Panginoon, sa pangako ng Panginoon. And during those times, hindi po madali yun. Promise, hindi po madali yun. Talagang sobrang struggle. Bawat araw na nabubuhay ka by faith at hinihintay mo yung katugunan ng pangako ng Diyos, alam niyo yun. Parang very uncertain na situation. Pero, sa panahon na mga ganong dumadaan ka pala sa ganong pagsubok, na-realize ko lang, doon mo pala mag-gauge yung sarili mo. Kung gaano kakalalim na rin naka-anchor kay Lord. Alam niyo yun? Parang, kumbaga, realization din sa sarili ko na, ay, Lord, kaya ko palang humawak sa mga pangako mo kahit ganon yung sitwasyon. Alam niyo po yung ganon. And, hindi ko po alam kung sino sa inyo po yung mga dumadaan sa mabibigat na pagsubok or kung meron kayong dadaanan in the near future. Pero isang masasabi ko lang po, kapag dumadaan po kayo sa mga testings of faith, still be thankful. And
ask the Lord, ano ba yung tinuturo mo sa akin, Panginoon? Ano ba yung gusto mong iparealize sa akin? Alam niyo po, makikilala niyo yung sarili niyo. Pagka dumaan kayo sa mga mabibigat na pagsubok, mag-engage ninyo gano'n na ako kalalim, gano'n na ako committed kay Lord. Aside from that, magkakaroon kayo ng realization eh. Kumbaga, kung gaano kalalim kayo kayang humawak pa sa Panginoon. So ayun po, hindi kayo basta-basta masashake. You will discover the real you. And kapag nagpatuloy ka sa Panginoon, makikita ninyo, hindi din naman si Lord magpapabaya na ibigay sa'yo yung pinangahawakan mong pangako niya. Amen po? Amen po ba? Amen. So, panalangin ko po sa inyo na may we find ourselves na talagang committed and deeply grounded in the Lord. Ano man po yung mga kaharapin natin na pagsubok ng buhay. Amen po? Ayun nga po, story of victory naman siya kasi si Lord, ibinalik naman si pastor sa calling niya, ibinalik sa ministry, and thank God kasi ang mga kapatid naman welcome din naman siya na makabalik sa kanyang calling. So, question po, meron po bang area sa buhay ninyo na parang nag-i-struggle kayo? Na parang feeling nyo, nakaka-tempt ng mag-give up dito parang ang tagal-tagal ko na itong hinihiling sa panalangin, wala pa rin. Alam niyo yun? Meron po bang mga times na nag-tempt kayo na parang hindi naman ako nare-reward sa ginagawa ko, hindi naman na-appreciate, hindi naman ako na ibibigyan ng credit, mag-slack off na lang ako, ganyan. O kaya parang hindi mo na gustong gawin yung best mo. You no longer want to be your best or to do your best kasi nga, hindi nga na-appreciate. Alam niyo po mga kapatid, hindi naman laging favorable, hindi naman lagi talagang ma-appreciate yung gagawin natin. Lalo na sa workplace. Minsan yung mga, alam niyo yung magaling umano sa boss. Minsan sila yung, diba? Pero yun nga, minsan unfair ang buhay. Pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo, stay committed pa rin. You still try to do the right thing. If God is making you wait patiently, alam niyo po yun, talagang wait faithfully pa rin. Amen po ba? Ano man po yung mga dreams sa puso ninyo, ano man po yung mga prayers na pinanghawakan ninyo, hawakan mo pa rin yan, huwag mo pa rin yung sukuan. Magiging engineer ka. Alam niyo yun, huwag niyong sukuan yung mga pangarap niyo, magiging architect ba pilot? Huwag niyong susukuan yung mga pangarap niyo. Ito po pala. Meron po akong best friend in college. Sa CEU po kami nag-political science. And then pagka-graduate, ako po hindi na ako nagpatuloy mag-law. Kasi ayoko talaga mag-pre-law. Malaloko, ulo ka na. Pinagbigyan ko na yung mother ko. Pero itong best friend ko, nagtuloy po siya ng law. And alam niyo po, pag-graduate po niya, cum laude siya. Consistent kami na Dean's Lister, pero siya, kinarin niya talaga cum laude siya. Pero the sad thing is, nakatatlong take na po siya ng bar, hindi po siya pumapasa. Alam niyo po yun. Pag nakatatlong take ka na, mag-rest ka na for a while, tapos saka ka na lang ulit pwedeng mag-take. Alam niyo ba, itong huling-huling bar exam niya, secret na lang. Hindi na niya sinabi sa mga kabatch namin, mga close friends namin, sa amin na lang ni Pastor, saka sa family niya. Kaya sabi niya, wag mo na yung kwento ha, pero sana, this time. Alam niyo po ba, nung paglabas ng result ng bar exams, pagkakita ko nandun yung name niya, talagang hindi ako yung pumasa, pero iyak ako ng iyak. Tapos tinawagan ko siya, iyak kami ng iyak. Sabi ko sa kanya, finally. What am I trying to say here? Hindi ba mong sukuan yung pangarap mo? Huwag mong sukuan iyang panalangin mo. Ano man yung hinihingi mo sa Panginoon, time will come na ibibigay yan sa'yo, hawakan mo lang yung patuloy. Amen po? Stay committed, stay grounded. The dreams you have in your heart, all of God's promises that you're holding on to, huwag mo po silang sukuan. Ibibigay yan sa'yo ng Panginoon. Because
If God sees that you are faithful, you are committed until the end, ibigay po yan ng Panginoon. Amen po ba? Okay. So, share ko po sa inyo si Elijah and Elisha. Kilala niyo po siya? Si Elijah and Elisha from the Bible. So, ayun po. Si Elijah ay prophet and parang protege niya si Elisha. So, siya yung mentor. Ito yung mini-mentoran niya si Elisha. And nung nagkaedad na si Elijah, matanda na siya. So, sabi niya kay Elisha, iwan mo na ako. Iwan mo na muna ako. Hayaan mo na lang ako. Sabi niya ganun. 3 times na sinabi niyang iwan na siya. Pero makulit si Elisha. 3 times din, sinabi niya, no, hindi kita iiwan. I have been with you in the good times. I have been with you as you perform miracles. I will be with you till the end. Kulit, no? May pagka-stubborn. Pero alam niyo, hindi niya iniwan si Elisha. Sabi ni Elisha, ano bang gusto mo? Bakit gusto mo sumunod sa akin? Gusto ko itong samahan hanggang dulo. Sabi ni Elisha. Ngayon, ano bang gusto mong hilingin? Sabi ni Elijah. Sabi ni Elisha, kung gusto ko sana na magkaroon ako ng double portion ng anointing mo. Ang sabi ni Elijah, kung napakahirap ng hinihingi mo, pero kung makita mo akong kunin ako ng Panginoon, mapapasayo yung nais mo. And alam po natin yung nangyari kung nabasa nyo na po yun. Nung pong sinundo po siya ng karwahe ng Panginoon at na-rapture siya, ganun. Alam niyo po, nalaglag po yung mantle niya, yung balaban niya. And yung balaban na niya yun, dahil nandun si Elisha, na-witness niya everything, sinalo niya po yung balaban na yun. And sabi nga sinalo niya yun, at hindi lang yung balaban lang sinalo niya. Yung anointing, yung double portion ng anointing, tinanggap niya. Amen po, may naging bunga yung pagtsatsaga niya sa pagiging committed niya na disipulo ni Elijah. Ang gusto ko lang po sabihin sa inyo, paano kaya kung halimbawa, first time pa lang na pinaalis ni Elijah si Elisha, umalis na siya. Sa tingin niyo ba, makukuha niya yung reward na yun? Sa tingin niyo ba? Hindi, di ba? Kasi, umalis siya kagad O kaya, hindi siya naging faithful na magbantay, magmanman. So, meron pong nagiging bunga yung pagtsatsaga, yung perseverance, yung pag-i-stay until the end. Amen po? Kaya mga kapatid, even though there will be plenty of times that you will be tempted to give up, tempted to quit on something, gisingin niyo po yung sarili niyo. Pigilan niyo yung sarili niyo. Kasi alam niyo, if you stay committed until the end, even though it's hard, no? If you stay grounded, even if it's inconvenient, ang Diyos po ay tapat, He is faithful, nakikita niya po yan, tinitignan niya po yan, how we are trying to be faithful, and He is gonna reward you soon. Amen po? Gusto niyo ba ng reward from the Lord? Sino pong gusto ng reward? Or ayaw niyo? Meron ba yun, Andre? So, sino po ang gusto ng reward from the Lord? Taas nga yung kamay. Gusto ng reward? So, mga kapatid, ang sabi po dyan, stay blessed. Meron ba yun? Stay blessed. If you stay committed, if you stay grounded, you will be blessed and you will stay blessed. Amen po? A double portion is awaiting you if you stay committed and stay grounded on the Lord. Alam niyo po ba, kahit sino gusto naman yun yung double portion of everything. Double favor, double honor, alam niyo yun, double blessing. Yung bigyan ka nga lang ng blessing pasasalamatan mo, ano pa kaya kung double, di ba? Siyempre, parang double joy yung ibibigay nun sa'yo. Pero alam niyo po ba, this double portion is not ordinary and it's not for everyone. Sa mga humihingi po ng blessing at humihingi ng double portion, ang sabi po, you will receive it if you will stay committed and stay grounded. So yun po yung condition. Amen po?
Kaya kung gusto po natin ng double portion, dalawang bagay lang po yan. Stay committed and stay grounded until the end. Don't let failures convince you to give up. Kahit na maranasan mo mag-fail ka, huwag ka pa rin mag-give up. Remember Thomas Edison, di ba? 1,000 failed attempts, hindi pa rin siya nag-give up. So, don't let your failures convince you to give up. Don't let delays and detours cause you to be discouraged or to lose heart. Kahit na yung mga pinapanalangin mo parang ang tagal-tagal ng katugunan, kahit na minsan parang, Lord, yung naranasan ko is very far from your promises. Bakit ito yung naranasan ko? Parang ang layo sa pangako mo. Sige lang, patuloy ka lang na humawak sa Panginoon at huwag kang ma-discourage, huwag kang mag-lose heart. Kasi pag naging committed ka, pag naging grounded ka hanggang sa dulo, doon mo po makukuha yung reward na pinangako ng Panginoon. Konti na lang po. Malapit na po tayong matapos. So, i-share ko lang po sa inyo yung dalawang mag-best friend. Si Jim at saka si Philip. Meron po ba dito mag-best friend? O merong best friend? Ayun yung dalawa. Yung gagalan dyan. So, mag-best friend, di ba? Si Jim at si Philip, mag-best friend sila. Inseparable. Since high school, talaga mag-best friend sila. Tapos nung nakagraduate, pare silang nag-enter sa Marines. Tapos one day, sa isang fierce battle daw, nandun sila sa battlefield. Talagang gunfire and bombing everywhere. Sobrang naging intense yung labanan. Hanggang sa nagbigay ng order yung commanding officer na retreat. So, atras muna, atras. So sila nag-aatrasan na yung batalyon nila. Ngayon, habang mabilis na bumabalik itong mag-best friend na ito, napansin ni Jim, teka, wala na si Philip sa likod ko. Wala na siya. So sabi niya, pagdating nila dun sa kanilang location, sabi niya sa commanding officer niya, wala si Philip. Kailangan ko siyang balikan. Sabi po ng commanding officer niya, gusto mo ba mag-suicide? That's a crazy thing to do. Nababalik ka pa. Pero alam niyo po, without wasting any time, tumakbo siya kagad ng mabilis, defying the orders of his commanding officer. Tumakbo siya ng mabilis. Tapos, maya-maya lang, bumalik na rin siya doon sa kanilang, sa location. Pasan-pasan niya po yung lifeless body ng kaibigan niya, ng best friend niya si Philip. Tapos, sabi ng commanding officer, I told you, I know that your friend is already dead, kaya hindi na kita pinabalik. Pero alam niyo po ba, kung sabi ni Jim, I got there right on time, just before he died. At ang sinabi daw sa kanya, ang last words daw ni Philip is, I knew you're gonna come back for me. Isipin niyo yun, I know in my heart, you are going to come back for me. Yun po yung tanong sa hapon na ito eh. Pag si Lord ba, tinanong tayo, hanggang dulo ba? Kaya mo ba? Kaya mo bang magpatuloy? Kaya mo bang humawak? Kaya mo bang maging committed? Kaya mo bang maging grounded? Kahit hindi ko pa binibigay sa'yo yung tugon sa mga panalangin mo. Kahit na hanggang ngayon, wala pa rin sa realization lahat ng hinihingi mo sa akin. Kahit na hanggang ngayon, maring hindi mo pa nare-receive yung blessing na gusto mong ma-receive mula sa Panginoon. Hanggang kailan ka kayang maging committed? Hanggang kailan ka kayang maging grounded? Hanggang dulo ba? Amen? Sana ang maisagot natin sa Panginoon, yes Lord, hanggang dulo. Ayoko lang kantahin to Lord, yung yes Lord, pero hindi ko mapanindigan. Ayoko po Lord na andito lang ako pag may blessing. Andito lang ako pag puro answered prayers. Ayoko Lord na nandito lang ako when everything is favorable and everything is going my way. Pero pag nagsimula ng unti-unti, na parang may mga obstacles along the way, na parang may mga unanswered prayers na parang nakakaranas na ako ng mga injustices, nakakaranas na ako ng mga hindi maganda.
Hindi ko na kayang magpatuloy. Amen po ba? So, nawa po, ang maitugon po natin sa Panginoon ay, yes, Lord, until the end. Amen po ba? At hindi lang kay Lord yan, even sa family natin, sa friends, even dito sa church. Sana po naging tayo yung tao na, alam niyo po yun, yung katulad ni Jim and Philip. Yung alam ni Philip is very certain, very sure of Jim. Na sabi niya nga I knew you're going to come back for me. Sana po, magkaroon din po ng genuine na trust sa atin. Magulang mo, no? Maging full yung trust sa'yo. Husband mo, wife mo, maging full yung trust sa'yo. Kaibigan mo. Sino man yan na nilagay ng Diyos sa buhay natin. Sana, alam niyo yun, yung maging ganito yung ka-full yung trust nila sa atin na alam nila tayo yung taong maaasahan. Alam nila na tayo yung tao na hindi basta tatalikod, hindi mangiiwan sa ere. Tayo yung tao na kaya mag-stick up even through tough times. Hindi lang maging fair weather friend na kapag maayos ang sitwasyon ay nandiyan. Amen po ba? Kahit bagyuhin tayo ng pagsubok, magstay pa rin tayo kay Lord. Hanggang dulo. Salamat po sa tatlo na sumagot. So, kahit na ano pong mga pagdaanan nating pagsubok, kahit bagyuhin po tayo ng pagsubok, magawa po nating manatili hanggang sa dulo. So, last na lang po na kwento. Alam niyo po ba na ang sarap merong mga kaibigan na maasahan? Tama po? Pag hindi maasahan yung kaibigan mo, FO na yan. Hindi, ang sarap magkaroon ng kaibigan na maasahan. Ang sarap din na ikaw, naasahan ka ng kaibigan mo. Siyempre naman, kailangan give and take. Hindi naman pwede ikaw take ng take. Diba? Ikaw din, marunong mag-give. Gusto ko lang ding papurihan ng Panginoon sa buhay ng very close friend ko po. Kasi naalala ko lang, staying until the end kasi. At gusto ko rin na maging ganun din ako. Kumbaga, ano siya, yung wala kasi akong kapatid na babae na close sa akin. Tatlo kami magkakapatid. Ako, tas yung sister ko, tas yung brother ko. Pero yung sister ko na to, siya lang yung hindi namin nakasamang lumaki. Kami ninyo, sa parents kami lumaki, siya sa lolo tola. So talagang hindi ko naranasan magkaroon ng close na kapatid na babae. Kaya na naging kaibigan ko to, very thankful ako kasi ano siya mabait, ganyan. Tapos, naalala ko, way back 2020, nagkaroon po ako ng ng health condition. Na as in, alam niyo po yung yung maglakad lang ng konti, napapagod na ako. Tapos, wala akong ginawa kundi umupo, umiga. Parang konting gagawin ko, napapagod na ako. Hindi ko alam kung ano yung cause. Pagkatapos, ano ko lang siya, parang sinaside ko lang yung nararamdaman ko na gano'n. Although, nagiging severe. Tapos, that time, sumabay pa yung lockdown. So, nag-lockdown, March. Doon din ako nagsimulang makaramdam ng gano'n. 1 month tayo nag-lockdown. So, talagang imposible magpa-check up. Tsaka mahina din yung loob ko sa gano'n. Parang, ayoko magpa-check up kasi ayoko yung mga result na hinihintay na hindi mo alam. Very uncertain ka kung ano yung result. So, ayun po. Ikwento ko po sa kanya, pinagalitan niya po ako. Sabi niya, bakit hindi ka nagpapa-check up? Halika, magpa-check up ka. Ano niyo po yun? Tapos sabi ko, teka kasi pandemic, naka-lockdown pa. Parang ang hirap lumabas. May ID pa tayo na naalala niyo. Isa lang yung pwedeng lumabas per household. So, hindi rin ako masamahan pa sa magpa-check up kasi isa lang ID namin. Tsaka hindi rin siya marunong mag-drive. Paano yun Ako yung nagda-drive. Hindi ko nga kayang mag-drive din dahil sa sobrang hina ako. But thank God kasi itong kaibigan na to, pinadala ni Lord para ipa-check up ako. Ihatid niya ako, hihintayin, susunduin. Alam niyo yung, parang sabi ko, Lord, ang hirap naman din yung sitwasyon namin na siya may anak. Kaya hindi ako din nagpapasama sa kanya. Kasi sabi ko, pag nahawa ito sa hospital, usong-uso yung COVID noon, konsensya ko pa, tapos mahawahan niya yung anak niya. Nag-overthink na ako.
Pero yun, hindi niya po tinigilan. Sige, ilang beses kami pabalik-balik sa hospital. Yun nga po, bumagsak yung ano ko nun, yung potassium, sodium, tsaka yung hemoglobin. Kaya pala ako nanghihina. And 1 year yung nagamutan. Natapos na yung gamutan at naging better na yung pakiramdam ko. Pero itong kaibigan ko na to, hindi niya, kumbaga hindi siya nagbago. Nandun pa rin yung pag-care niya, pagmamalasakit niya. Alam niya nila Diyos siya kasi talagang nakita niya napakabuting tao nun sa akin. Kaya sabi ko, ano man yung kabutihan na tinatanim ng tao na to, gusto kong i-return back. Kasi ganun yun eh. Kapag naging mabuti sa'yo, naka-receive ka ng kabutihan, gusto mong i-return back. Parang si Lord, di ba? Ang buti sa atin araw-araw, binibigyan niya tayo ng free oxygen, pinapatibok pa rin niya yung puso natin. Minsan kahit nagkukulang tayo sa kanya, nagkakamali. Andun pa rin yung pagsaklolo, pagkikip safe niya sa atin, pagkupkup sa atin ng Diyos. Alam niyo po yun. So, what are we giving back in return? Ano ba yung isinusukli o binabalik natin sa Panginoon? So, ayun lang po. Sa pagtatapos po natin, gusto ko lang pong hamunin yung bawat isa na although tayo ay nagko-commit sa Panginoon, although tayo ay nagpapatuloy sa Panginoon, lakihan pa natin, laliman pa natin, kasi hindi naman masasayang yan pag kay Lord mo binibigay. Amen po? Last na lang pala. Ito po, last na lang. Hebrews 3:14, basahin po natin dyan. Sabi po, if indeed behold our original confidence firm, dito na nga lang. If we are faithful to the end, trusting God just as firmly as when we first believed, we will share in all that belongs to Christ. We will share in all that belongs to Christ. So, di ba, ang sarap po ng ganun, no? Legit pala na tagapagmana tayo, co-heirs with Christ. Tagapagmanang kasama ni Kristo. So, we will share in all that belongs to Christ if we remain faithful until the end. Meron pong if yun, ha? So, magiging kasama ka daw ng tagapagmana ni Kristo, tatanggapin mo lahat ng biyaya na meron tayo kay Kristo if you remain faithful until the end. Kaya, kailangan po, nandun yung pagpapatuloy, nandun po yung hindi pagsuko. Amen po ba? Sabihin mo nga po sa katabi mo, tapikin mo. Tapikin mo. Yung malakas, yung magigising siya, sabihin mo, remain faithful until the end. Kumbaga, you have come this far eh. Andito na kayo eh. Ngayon pa ba kayo mag-quit? Wala pong reason para mag-quit, wala pong reason para mag-give up. Sabi nga, malayo pa, pero malayo na. Amen? Kumbaga, wala ka pa man dun sa finish line, pero at least ang layo mo na sa pinanggalingan mo. Ang layo mo na, kumbaga, sa lumang buhay mo. Ang dami nang binago ni Lord sa'yo. Ang dami na rin blessings na pinagkatiwala niya sa'yo. So, walang reason para tumigil, walang reason para huminto ka ngayon pa. Magpatuloy ka, kapatid. And, mas tignan mo yung laki ng progress mo, yung laki ng development, ng growth na nararanasan mo sa buhay mo. Amen po? So, ayun po, magpatuloy po tayo sa Panginoon para ma-receive po natin yung double portion of blessing, favor, anointing, lahat na ng hinihiling natin sa Panginoon. Amen po? Sige po, tayo po ay manalangin sa oras na ito. Siguro, kantahin din ng worship team yung third song. Awitin po natin yan sa Panginoon bilang panalangin ng puso natin sa Panginoon. Na siguro, nararanasan natin na minsan, hindi mo pwedeng sabihin na always faithfully talagang nalalakaran mo ng matuwid yun. Pero sa oras na to, gusto mong i-rededicate yung buhay mo, gusto mong i-recommit yung buhay mo, isuko muli, alay muli sa Panginoon, i-offer muli sa Panginoon. So awitin po natin yung
your glory. Panginoon, gamitin mo lamang kung buhay ng bawat isa, O Diyos. Maging daluyan, maging sisignan, Panginoon, maging daluyan, O Diyos. Ng kaluwalhatian mo in whatever way na nais mong gamitin kami, Panginoon, upang maging pagpapala, upang maging daluyan ng presensya mo sa mga nasa paligid namin, O Diyos. Lord, tulungan mo lamang kung bawat isa to really live for you, Lord God, each day of our lives, Lord, to really commit everything we do to you, Lord God. Panginoon, nakakapagod na rin na mabuhay para sa sarili, O Diyos. It is not fulfilling, it is not rewarding. We know that if we will only live for you, O God, nandun po yung fulfillment, nandun po yung kakumpletuhan, kaganapan ng buhay. Nandun po, Panginoon, yung masasabi namin, Lord, na accomplished kami, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na ito, as we offer our lives to you, Panginoon, alam namin na nalulugod ka at tinatanggap mo ito, Panginoon. And Lord, we are looking forward, Panginoon, na mas maalam na paglilingkod sa iyo. At Lord, magpapatuloy sa iyo hanggang sa dulo, Panginoon. And we know, Lord, that in the end of this race, in the finish line, Panginoon, your reward is awaiting us, Lord God. Nandun po yung pagpapala mo na nag-iintay sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos. We give you back all the